we have started, no, distributing food box, no, courtesy of national government and local government. Sa national government, maraming salamat sa DSWD, at sa local government naman, yun yung pinangako namin sa inyo a few weeks ago na pinaghandaan natin. Ngayon po, unti-unti na pong dumarating yung ating supply. At huwag kayong mag-alala. The moment dumating ang supply sa City Hall, hindi po yan mag-iinit sa City Hall. Ilalabas po natin yan. At ngayon po ay kung makikita ninyo sa screen ay nangyayari po yan kung saan parte sa lungsod ng Maynila. But I would like to remind each and everyone, ang Maynila po ay 896 barangay. Gusto po namin kayong tugunan. Lahat. Dahil ang kompromiso ko sa inyo, walang maiiwan sa lungsod ng Maynila. Nakita nyo naman, pati street dwellers, homeless are being taken care of MSWD. No? And makikita nyo sa litrato, we are following the direction of the national government. Dapat walang pila para patuloy natin tugunan yung panawagan ng national government, yung social distancing. It's a challenge to our supplies. We have money, but the production has its own limit. And every time may production sila, dadalhin natin sa City Hall, unhampered, then distribute it as many as possible and as soon as possible. At malugod naming ibalita sa inyo, no? Sa loob lamang ng 24 oras, tayo po ay naka 20,507 families. No? Malayo pa. Pero kahit pa paano ay nagagawa ng paraan, no, ng inyong pamalang lungsod. Malayo pa. Go for 350K families. Yan ang hashtag natin sa lungsod. Pero sa loob lamang ng 24 oras, sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang DPS, MTPB, yung mga BECSI ng Maynila, mga volunteers natin na nag-iimpake, kasi po ngayon makikita nyo po, samot-sari na po, pinamamadali natin. May nakabox, may nakaplastic, may nakasako. Anything na darating na donation at binili ng Maynila, basta dumating agad sa atin dito sa City Hall. Hindi po mag-iinit yan. Ngayon, mga kababayan, mga barangay chairman, no, mga barangay official, hiningi po namin sa inyo a few days ago ang listahan. Katulad ng bilin ko, ha? Walang maiiwang pamilya sa Maynila. Mahirap, middle class, mayaman. Sa lahat sa Maynila, dapat pantay-pantay. Ngayon, iwasan natin yung mga kulay-kulay, yung mga personal na alitan natin sa ating mga kapitbahay bilang mga punong barangay o opisyal ng barangay. Iwasan natin. Hindi natin kailangan ngayon yan. Ang kailangan natin, umiral sa puso't isipan natin at sa damdamin natin ang pagiging leader ng ating barangay. Mangibabaw sa atin, mga barangay official, ang pagmamalasakit. Ayun. Isa sa mga pamamaraan upang maipakita ang pagmamalasakit ay kung saan huwag naman natin, no, papayagan na may madodoble sa isang pamilya. Sapagkat, mga kababayan, sa isang pamilya na dinoble natin, meron naman tayong isang pamilyang ginutom natin. Maaring makalusot tayo sa mata ng batas o sa mata ng tao. Pero papanagutan natin yan sa Diyos. Sisingilin tayo balang araw. Ano ang ginawa mo sa oras ng pangangailangan
ng iyong kapatid. Marahil yan ang itatanong sa atin ng Diyos pagdating ng araw. Kaya, akin ng munting paalala, umiral sa ating mga halal ng bayan ang pagmamalasakit sa kapwa. Huwag natin mamaliin ang datos. Huwag natin kukulangin. Huwag natin sosobrahan. Mahirap po ang gaba, sabi nga ng nanay ko. Mahirap po. May panahon ng pagtutuos. In fact, for all we know, kung bakit tayo nagkakanito ngayon, baka pinapaalala na rin tayo ng Diyos sa mga bagay na ginagawa natin sa nagdaan. And this time, baka rin, itong ginagamit ng Diyos na muling umiral sa atin ang ating mga puso at pagmamahal sa kapwa. Yan ang panawagan ko sa mga barangay chairman. We, the city government, cannot do it alone. To have to make it as fast as possible. We need you. But I want you to open your heart to each and every family in your jurisdiction. Forgive, forget, spread love, spread compassion and understanding to your neighbors. Yun po ang panawagan ko sa inyo. Sa mga kababayan nating nanonood, basta po, ang kompromiso ko sa inyo, gabi gagawin kong araw, araw gagawin ko pa rin araw. Hindi po kami matutulog hanggat hindi namin kayo naabot. Ayun. Maaari, yawa ang Diyos. Merong hindi mabibigyan. Umasa po kayo. Gagawa kami ng kaparaanan kung kayo'y nakaligtaan. Nakaligtaang sinadya o hindi sinasadya. We will be there. We will reach you out. We will be there. Okay? So, pumanatag po kayo. Konting sakripisyo sa bawat isa sa atin. Sa finals, tayo rin na magkikita. Kaya po, kung inyong makikita sa inyong mga screen, sa aming mga post, araw, gabi, kani-kaniyang tulong, kani-kaniyang mga obligasyong inatang namin sa mga kawani ng pamahalaan upang tugunan ang pangangailangan ninyo sa inyong hapagkainan. In our own little way, it may not, maring hindi sapat, pero andyan ang pamahalaan. So, in-address po ni Yorme Isko, yan po yung malaking pangamba ng maraming mga Manileño sa pag-distribute po ng mga food packs. Yung pong mga magiging favoritism o yung sa baka po sa ilan ay korupsyon na pwedeng maganap sa barangay level. Pero binalaan po ni Yorme, wag po ngayon. Sana po, mahabag naman po yung pong mga puso kung meron mang nagbabalak na manloko po sa kanilang mga nasasakupan ngayon pong panahon na krisis. Sana po lahat po ng pamilya i-identify po ng maayos, wala pong paborito, wala pong dodoble. Sana po igampanan nila ng buong buo yung pong kanilang sinumpaan at na trabaho. Kasi po kailangan po sila ng kanilang mga kabarangay po ngayon. Ang isang advantage po ng Manila, yung pong sa 896 na barangays. Kasi po may may advantage, may disadvantage. Panahon po ng krisis na ganito, yung kapitan ng isang barangay, mas kabisado po yung kanyang lugar. Dahil po maliit lang eh. Hindi katulad sa ibang lugar na ang barangay ang lalaki. Siyempre, hindi na po makakabisado nung kapitan yung pong bawat sulok, yung bawat
bahay o bawat tao doon sa kanila. Pero dito po, mga barangay sa Maynila, ang liliit. So, ibig sabihin po, kilalang kilala, alam na alam. At magkakatabi, malalaman po kung sino yung dinabigyan, sino po yung nalagpasan. So, sana naman po, ayusin na po ng bawat barangay officials. And yung mga tao po, sana po magtiwala din na let's give them muna na hayaan po natin na na gawin nila yung tungkulin nila. Kapag po napansin nyo na parang may maling ginagawa, doon po tayo reklamo po sa City Hall. I mean pwede pong i-contact si Mayor, of course, doon po sa kanyang Facebook at doon po sa mga hotlines po nila, and gagawan po nila ng paraan. So yun guys, tuloy-tuloy lang po. Ito pong sa pagkain ang napaka-importante po sa milyong-milyong Pilipino po ngayon. So tutukan po natin yan, and abangan po natin yung mga next developments sa each and every city. Okay guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.